akong nakita na namula ang talampakan, no? During treatment, pwede po tayong makaramdam ng normal sensations, kagaya ng mild tingling, pwede makaramdam po tayo ng init dun sa treatment site, no? These are normal. Kaya sabihin niyo sa pasyente, kung makaramdam po kayo ng konting pag-init, parang may konting tingling sensation, wag po kayong matakot. Normal lamang po yan. Ang dinidiscourage natin is overuse. Ito po, hindi po natin pwedeng gamitin ng sunod-sunod. No? Okay. So, what are the contraindications? Ito po ay bawal sa buntis. Bawal din po sa mga merong medical devices, kagaya ng may mga pacemaker, merong mga cochlear implants, merong insulin pumps. Hindi po pwedeng gumamit yan. Next po, kung ang pasyente ay may history ng seizure o kaya epilepsy, bawal din pong gumamit. Pag ang babae ay nire-regla, bawal din po. Bakit? Because it increases blood flow. So yung regla lalakas at yung duration ng regla pwede pang mas tumagal. Next po, bawal din po dun sa mga tao na pag inubo may lumalabas na dugo. Like for example, meron silang TB, malalang kaso ng pneumonia, meron silang lung cancer, COPD, bronchitis. So generally, pag meron pong bleeding na nangyayari sa loob ng katawan, no, ng pasyente, bawal po sila na mag-NABThera bioresonator. For obvious reasons, bawal din po dun sa mga tao na unconscious tapos nakahook sa life-sustaining heart-lung machines. Next po, bawal din po sa mga taong may severe heart disease. Like for example, merong nagbabaradong ugat sa kanilang puso. So kailangan itanong nyo yung medical history. Kung ang pagbabarado sa ugat, let's say isang ugat lamang, less than 20% ang pagbarado, makikita po ito pag nagpa-2D echo, pwede pong gumamit. Pero kung ang barado kahit isang ugat lamang, pero 50%, hindi pwede. Pag 3 ugat po yung barado, hindi rin po pwede. Bawal din po pag nilalagnat. Kung ang temperature ng patient is 38 degrees and above, bawal po. Slide po. Bawal din po sa mga bata and children up to 10 years old. Bawal din po sa mga masyadong mababa ang blood pressure. Alam niyo po ba na itong NABThera bioresonator napakaganda sa merong high blood? Ako po may pasyente, meron po siyang high blood, no? Ang blood pressure niya, umiinom na siya ng gamot, umiinom pa siya ng power trio, pero yung kanyang blood pressure, 160/100. Hanggang doon ko lang po siya na ibababa. Ginamitan ko po ng NABThera bioresonator, yung kanyang blood pressure, naging 140/90. First time na nangyari yun sa kanya. Alam niyo po, pag ang blood pressure sobrang mataas, hindi na po natin kailangan i-achieve yung blood pressure na 120/80. Bakit? Kasi yung utak niya, sanay na po sa mataas na pressure. At tapos bigla mong ibabagsak, gagawin mong 120/80, parang na-stroke na rin po yung pasyente. So, pag masyadong mababa ang blood pressure, no, lalo na kung yung pasyente po ay matanda, no, at parang sa tingin mo mahina, wag po natin gagamitin. Kasi babagsak po yung blood pressure, lalo pong mahihilo yung ating pasyente. Okay. Maraming salamat po. Yan po yung ating first na topic. Kaya pa ba o gusto nyo mag-CR break? Yung iba, CR break. So, yung mga gusto pong mag-CR, sandali lang. Habang meron pong nag-CCR, pwede pong mag-entertain ng questions. Pero 5 minutes lang po dahil gahol po tayo sa oras. Sir. Dr. Nando. May 3 kong tanong. Una, magkano po ang TVR? Pangalawa, aprobado ba ito ng DOH? At saka pangatlo, yung ito ba yung unit na parang electric, kuryente ka? Sa unang
unang tanong, sir, ang sasagot po niyan ay si Ma'am Cathy. Sa pangalawang tanong, hindi po siya medical device. Since it is not a medical device, hindi po natin kailangan ng approval ng Department of Health. Pangatlong tanong, hindi po. Hindi ka po makukuryente. Hindi ka parang umupo sa silya elektrika. Wala pong ganon. Hindi ka po makukuryente, makakaramdam ka lang ng konting init. Kung minsan yung init, mararamdaman mo umaabot hanggang dito. Karaniwan na nararamdaman ng mga pasyente namin dito, pinagpapawisan po sila. Yun po yung kanilang nararamdaman. Pagkatapos gamitin yung ating machine. Katapos, kinagabihan, napakasarap po ng kanilang tulog. No? So, yun po yung mga usual na effect na nararamdaman ng ating patients. So, pwede pa po akong mag-entertain habang may mga lumalabas pa. Question pa po? Ngayong araw na to, hindi umulan ano. Alam niyo po ba, pag ako'y pumupunta sa isang lugar, I bring sunshine. Ang loob magsabi, huwag niyo lang po akong pakantahin. Dahil kung gaano kabilis na nawala ay dumating yung sunshine, nang dumating ako, pag ako'y kumanta, hindi lang po uulan, kukulog at kikidlat pa. Question? Question daw. Okay, good afternoon everyone. Pugos na rin, tagpangutan. Part-time in public hospitals, I guess, in Baguio City. Now, I was affiliated with private hospitals po. Okay. So, in your clinic, Doc, may mga pasyente na nagpa-check up sa inyo. Curious lang po ako kung nireseta niyo pa po ba ang mga produkto sa CMD? Okay. Alam niyo po, yes po, I will answer your question. Hindi po lahat ng doktor ay bukas ang kanilang isipan sa paggagamit ng supplements. Pero ako po, no, aaminin ko yung totoo. Pagpasok ko sa Health Code International, no, ako po ay pumasok sa clinic ng aking kaibigan na si, I do not know if you remember her, the late Dr. Lilibeth Campo. No? I worked with her. No? The first few, siguro, weeks, ako po ay alanganin talagang gamitin yung ating produkto. Kaya lang, I saw it for myself. No? Yung blood pressure nag-improve, no? Yung dati na mataas na blood sugar, bumaba because of these products. So from then on, ang kumpiyansa ko po ay andito sa produkto ng Health Code International. Ako po ay may kumpiyansa sa ating Power Trio. Wala mang clinical trials na ginawa para sa Power Trio, but it is backed up by thousands, millions of testimonials from Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos ngayon, itong machine na ito, palagi kong sinasabi kay Ma'am Kat, isusugal ko yung lisensya ko para sa machine na ito. At pati dun sa produkto na i-discuss ko mamaya, no? Sandali pa lang namin na-introduce sa market, pero ang ganda na ng mga testimonies na narinig ko. So yes po ma'am, I believe in the power of all the products of Health Code International. That is why I am here in this company for the past 11 years and for the future 10 years to come. Kung malakas pa, no ma'am ka? Pwedeng 20 years pa. Alam niyo ba sa edad ko na ito, pag-akyatan ng bundok, sino unang nakakarating sa tuktok? Ako. Yan po, no? Nung kami ay nagpunta sa Nagpatong, no? At 62 years of age, no?
Ako po ay tumatakbo dun sa aming oval, dun sa Baguio. Nakaka-10 rounds po ako doon. Pero yan po ang nadagdagan dahil dun sa isa pang ating produkto. Nung pumunta kami sa Malaysia, inakyat ulit, Elephant Hill. Sino yung unang nakarating? So, kung wala na pong katanungan, lahat po ba nakabalik na? Halos lahat na. So, tutuloy ko na po. Ganyan po ka-powerful. Ang doktorang hindi nagpapahinga. Ako po yun. So, our next topic, we are going to discuss NAB peptides. Ito po yung pinakabago na produkto. Ito po ay nilaunch lamang ng ating kumpanya during the recent convention po natin sa Taal. No, yung 20th anniversary ng Health Code International. Sino po mga nakarating dun sa 20th anniversary? Okay, marami rin pala. So, we will discuss NAB peptides. Makinig po kayong maigi. Bawal pong matulog. Ang matulog, pipitikin ko ang tenga. Okay. So, tayo po, ang kinakain po natin, para tayo mabuhay, syempre, kailangan nating kumain. So, ang ating kinakain, divided into two. We have micronutrients. Ano yung micronutrients? These are food that we need only in small amounts. Ang micronutrients, kasama po dyan ang minerals, kasama po dyan ang vitamins. And we have macronutrients. Ang macronutrients divided into three. We have carbohydrates. Ito po yung mga example ng carbohydrates. Kasama po dyan ang bigas. We have protein, yung mga karne, milk products, no? And we have fats, no? Yung ating mga oil, yung ating avocado, yung ating mga nuts. Next slide. Pag sinabi po natin macronutrients, ang ibig sabihin kasi ng macro, it means large. So when we say macronutrients, these are the nutrients that the body needs in large amounts, no? Specifically, yung ating carbohydrates, fat, and protein. Dito po nanggagaling yung ating lakas, dito po nanggagaling ang ating energy pag tayo po ay kumakain ng ating macronutrients. Kaya lang, dapat po, it is very important na balanse ang ating carbohydrates, fat, and protein. Pero alam naman natin ang typical na Pinoy plate. Ano ba itsura ng Pinoy plate? Konting kanin. Tapos yung, kokonti ba yung kanin? Kokonting ulam, pero isang bandehadong kanin. Tapos nauso pa yung only rice. Pasensya na po kayo pag nabubulol ako. Kasi alam niyo naman pag maganda, nabubulol po. Ibay talaga sila. So next slide po. Ang ating macronutrients, no? Our carbohydrates, bago po yan gamitin ng ating katawan, it should be converted into a simpler form which we call glucose. Ang fats naman, it should be converted into fatty acids. Ano pong ginagawa ng ating fats? Nagpo-provide din po siya ng energy. Sino po dito yung familiar sa intermittent fasting? Sino pong nag-i-intermittent? Oy, si Ma'am Ai, si Nurse John, no? Nag-i-intermittent fasting. Yung intermittent fasting, parang hindi ka kakain for 16 hours. Tapos, meron kang 8 hours na window na pwede mong kainin kahit ano, kahit gaano kadami. Bakit 16 hours yung fasting? Dahil dun sa panahon na 16 hours ka na nagfa-fast, hindi ka kumakain ng kahit ano, hindi ka kumakain ng carbohydrates, saan nanggagaling yung lakas mo? Kumukuha ng energy yung ating katawan mula sa inyong mga taba. So, yung mga taba, yung inyong love handles, yun po ay nababawasan pag tayo po ay nag-intermittent fasting because fat is the second source of energy. It also supports the growth of the cells
It regulates cholesterol and blood pressure. Tapos, tumutulong din po siya sa pag-absorb ng nutrients. So, next slide po. Ang proteins naman po natin, on the other hand, napakarami po niyang functions, no? First, it acts as enzyme.